NEDA says the threshold for food poverty is 64 pesos a day for 3 meals. That means those who spend more than 21 pesos per meal are not considered food poor. NEDA Secretary Arsenio Balisacan, though, told senators that the number was outdated. Several groups slammed Balisacan and his agency for being out of touch with reality. Bagong Alyansang Makabayan, or For One, says NEDA officials themselves should try living on a 64 peso a day food budget. So that's 64, lalabas so yan 20 pesos per meal. No, per person ba yan? Oo. So let's say 20 pesos... Alam ka naman pang per family. No, kaya nga kinaklarify. So 20 pesos ang meal mo, food poor ka. Pero kung tumaas ka ng piso... Hindi na. Hindi na. That's why sabi naman niya kailangan daw i-update yun. Actually, noong 2020, if I'm not mistaken, 2021, ano daw at 55 pesos. Alam mo, even if you adjust for food cost, traditionally kasi ang mga restaurant or yung mga groceries, ang food cost mo is about 35 to 50%. So, assumption mo, ang 21 pesos, bibigyan mo ng 50% food cost. Wala ka pa rin mabibili. At saka anong sustansya? Kahit naman, let's say, for example, ang mga Pilipino, maparaan, makakagawa ng paraan para makakain sa halagang 20 pesos per meal. Diba? Pero kahit na makagawa sila ng paraan, anong sustansya yung makukuha ng isang tao sa 20 pesos? Sabihin na natin, ang pinaka-basic sustansya, pinaka-important need natin as a human being, protein. Okay, sabihin mo, ang manok is, sabihin mo, 110 per kilo. So which means in order to may sustenance ka for the whole afternoon, you need at least 100 grams of protein. So 100 grams of protein equals to, sabihin mo na 110 per kilo, 100 grams of protein. Sabihin mo 10 pesos na. Nag-nosebleed ako. 10 pesos and 10 centavos ang 100 grams of chicken. For 100 grams na yan, di 21 daw, di ba? Yung kanin, magkano isang cup? Sabi mo, 6 pesos, 16 pesos na yan. Wala pa yung mantika at saka apoy na ginamit. 21 Mahirap pesos. talaga. 64 pesos per person for the whole day na yon. So lumalabas siya, kaya natin pinag-uusapan. Yeah, 21. Lumalabas siya 20 per meal. 20 per meal. Paano mo 20 per meal? Diba? I don't understand that. So, ibig sabihin, pag ganyan, hindi ka na Today, ha? Today, I don't understand. Ang pandesal nga, magkano ang pandesal? 9 pesos na ang pandesal, Aywan, oo. Pesos. Bibili lang. Pero, diba? Challenge nga natin sila. Sabi naman ng NEDA, diba? Si our Secretary. And then why come up with a figure? If it's hindi pa daw updated yun. Antayin mo yung update why nila. Did you come 70 pesos. Why did you come out with an outdated figure? They don't come out with it and say, pinag-aaralan mo yung new figures. Actually, totoo yan. Kasi ang hirap naman talaga. Parang, nung nakita ko nga yan kahapon sa news, 64 pesos. So kung a family of 3 kayo, times 3, sabihin mo na 180 plus pesos to para 183, 84, hindi ka food poor. So parang lumalabas, parang ang sweldo mo, magkano, di ba? So ano kinakain ko? Toyo at kanin at kalamansi? Wala talagang sustansya. Kawawa naman to mga tao natin dito, walang makain. Bigas nga lang magkano bigas, di ba? Para sa 1 kilo, ilang individual sa isang pamilya makakakain nun. Siyempre, ngayon, ang kilo ng bigas, pinakamura na, sabi mo na. Yung commercial well milled, 50 pesos na. Sige, bili tayo sa Kadiwa. Naka-compute ka ba? Bili tayo sa Kadiwa, di ba? May 49, may 29. Yung 49 na, maganda na Mahirap pero dapat pag-aralan talaga. Hindi kasi sustainable. These are dole outs at the expense of the government. Yes. Pero any expense of the government is also an expense on taxpayers. May impact din yan sa budget kasi ng government natin. Taxpayers money kasi yan. What we need is sustainable processes in which rice can be manufactured cheaper. Yung food security natin, it has to be ang tawag doon yung matibay. Kasi yung food security, sustainable. Food security, hindi po natin matatawag na food security yung kunyari, meron lang tayong pagkain today or tomorrow. It has to be food security para may pagkain po future generations. Diba?